bubuhayin muli ang ferry sa Ilog Pasig. Lalo na ngayong nagbabanta ang sinasabing Armageddon sa kalsada ng Metro Manila. Isinara kasi ang operasyon ng ferry noong 2011 dahil nalugi raw ang kumpanyang may hawak nito. Mungkahi ni Senador Ralph Recto, abonohan muna ng gobyerno ang gagastusin sa muling pagbubukas ng ferry. Live mula sa Maynila, si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, nasa loob tayo ngayon ng isa sa 6 na mga tinatawag na twin hull fiberglass boats, At kumbaga sa jeepney na nasa jeepney na hari ng kalsada, itong mga barkong ito ay matuturing natin na minsang mga naging hari ng Ilog Pasig, At gaya no nabanggit mo nga, ngayon naghahanda na ang Metro Manila sa inaasahang mas mabigat pa na daloy ng trapiko. May ilang mga nagtatanong, bakit di na lang daw muling subukan ang paandar ng mga sasakyang ito na hindi lang na mabilis at hindi daw naapektuhan ng baha at higit sa lahat, hindi raw natatraffic. Ang istasyong saksi dati sa pila-pilang mga pasahero, hindi para sumabak sa gitgitan ng mga kalsada sa Metro Manila, kundi para sumabay sa alon ng Ilog Pasig. Ito na ngayon, matapos rumagasa ang Bagyong Ondoy at 2 beses na hagupit ng habagat, ang bakal na punton o platform para sa mga pasahero, bumagsak at humahalik na ngayon sa tubig. Pero ang mga bakal na harang, nakabukas pa rin, tila inaabangan ang muling pagdagsa ng mga tatawid sa tubig. Mas mahaba yung delay sa traffic sa kalsada kaysa delay dito sa ferry. Sa ferry, madelay man dati to. Mga 3 minuto, 5 minuto, ganun lang. Dahil yung mga pasahero, minsan maraming sumasakay. Katiwala ng PUP Station si Mang Jose mula pa noong kainitan ng pagtangkilik sa mga ferry sa Pasig River hanggang sa tuluyan ng isara ang public transport system na ito. Para sa kanya, ang buo pa ring polycarbonate siding ng pathway, pati na ang electronic lift na nakatiwangwang ngayon, patunay na pwede pang muling buhayin ang pantalan. High-tech po to kasi meron pa po silang mga pan-disable. Tsaka naka-aircon po ang loob niyan. Sa bandang kanan ng pantalan, matatanaw ang 6 na sasakyang pandagat na minsang naging mga hari ng Ilog Pasig. Taong 2007 nang makuha ng Nautical Transport Service Incorporated o NTSI ang kontrata para mamasada sa ilog. Halos 4 na taon ang nakalipas. Taong 2011, lumarga ang pinakahuling biyahe ng mga ferry. We shut down temporarily, stop the operation because we are losing money. Mataas ang gasolina, bumababa ang pasahero. The condition of the river is not an issue. The condition of the boat is not an issue. It is ridership. Sabantanang lalo pang sisikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila, bunsod ng sunod-sunod na planong infrastructure projects. Iminungkahi ang muling pag-ooperate ng Pasig River Ferry System. Sa isang statement, hinikayat ni Senator Ralph Recto ang pamahalaan na abonohan muna ang gasto sa transport system na ito. Di bale na raw kung hindi kumita ang gobyerno, lalo pat maituturing daw na emergency ang inaasahang 3 taong pagsisikipa lalo sa mga kalsada. Paglilinaw ng NTSI, hindi pa man lumulutang ang usapin sa highway constructions. Plano na nitong muling ipasada ang 6 na ferry ng kumpanya. We are on the final stage of discussion with the OTC to resume the ferry operations not later than June. We are thinking of a start-up sometime May. Sa haba nitong 27 kilometers mula Laguna Lake hanggang Manila Bay, maituturing daw na pinakaunang highway ng Metro Manila ang Ilog Pasig. Ang kulang-kulang 1.5 oras na biyahe sa magkabilang dulo nito, higit na malaking ginhawa raw kumpara sa land travel. Ayon sa NTSI, nasa kondisyon daw ang mga sasakyan nito. Pero tinanong namin ang Pasig River Rehabilitation Commission kung nakahanda ba ang mga pantalan sa Ilog Pasig. Yung Pasig River Ferry System, we do have 17 ferry stations. At any time naman sa tingin namin at yung current status nila, po pwede natin sila magamit. But it needs minor enhancement or it needs minor repair. The cost of the rehabilitation of the different ferry stations, sa ngayon wala pa kami maibibigay na figure. Sa kabila ng kalbaryo ng mga pasahero sa mga sementadong lagusan ng Metro Manila, panatag ang tubig ng Pasig ng amin itong puntahan. Hindi man daw ito ang pinakamabango at pinakamalinis na yamang tubig sa bansa o sa buong daigdig. Mutya pa rin daw itong maituturing, nananatiling nakaabang para pagsilbihan ang Kamaynilaan.
Jessica, kinumpirma rin ng PRRC na bagaman environmentally speaking ay hindi raw maganda ang kondisyon ng Pasig River, ay safe naman daw ito for navigation at wala daw itong mga illegal structures na makakaharang doon sa pagbiyahe nga dito sa ilog. Samantala, ayon naman sa Malacanang ay malabo raw na i-subsidize ang ferry transport system lalo pat lalo pat sabi ng Malacanang ay mas marami daw tumatangkilik sa land travel, Jessica. Okay. Cedric, kailangan talaga liwanagin. Ano ba talaga ang naging problema ng ferry system at hindi siya to make off? Ika nga. Kasi alam ko, prinomote din yan ng medyo bugbog, no? Medyo maraming promo na ginawa yan nung in the past. Ilang beses yan napilit nire-revive pero hindi pa rin siya umarangkada ng husto. Ano ba talaga ang naging problema? Baka kasi masyadong masangsang yung amoy ng ilog, hindi ba? Well, Jessica, yung before nitong itong mga ferries na kinatatayuan natin, meron pang dalawang mga contractors na nangyari na nag-provide ng service. If I'm not mistaken, 1990s and then 1996. Nung mga panahon na yun daw ay merong mga reklamo ng masangsang at mabaho kasi yung ilan sa mga barkong yun ay hindi air-conditioned. Ang sinasabi ng NTSI, itong kanilang mga barko ay fully air-conditioned ito eh. So yung kondisyon ng barko, yung kondisyon ng Ilog Pasig ay hindi raw naging factor kung bakit nagkaroon ng problema. In fact, itong bid nila ulit para makapag-operate sa darating na June, ang sinasuggest nila ay baka pwedeng segment. Kasi ang nangyari daw before is yung magkabilang dulo nitong Ilog Pasig, yung kanilang trinatraverse, doon daw sila medyo nagkaroon ng problema kasi kumbaga yung gasto sa kanilang gasolina ay hindi natatapatan nung yung dami nung kanilang mga pasahero na tumatangkilik dito noon, Jessica. Masyadong mataas ang kanilang operational costs, ika nga. Hindi nila ma-gain back yung cost dun sa dami ng mga sumasakay. Yeah, tama yun Jessica. At yung isa sa mga factors na kinoconsider din daw ng kumpanya na mag-ooperate nito, kung sakasakali man na magkakaroon ng chance na mag-ooperate daw sila ngayong pagkakataon na ito, is yung kumbaga maging segments nga, kumbaga shorter yung distance ng ita-travel nila, pero makakapag-service pa rin daw ng mga pasahero. Pero lesser consumption nung gasolina o yung crudo dito nga mga barkong to, Jessica. But then again, sa ngayon ay nasa final stage pa raw itong negotiation na ito between the company and DOTC, Jessica. Okay, pero kung ganyan nga na maraming road construction na gagawin, magandang oportunidad ito para baka lumipad na itong ferry system na ito this time. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.